Jubilito TV Official. So yun. Inyo sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, Kalingap Partners, ayan po, no? Kalingap Reactors, Team Bios, Team Karepa, Team Watchers, Team Strikers, ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion mga kalingap at kabagis. Dito po, no, sa bagong video upload, hindi live, video upload ni Press Birador ng Karepa na kung saan mga kalingap at kabagis ay nagbigay siya ng update regarding dito sa issue na kinapapalooban mismo ni Boss Birador at ni Bobby TV 143, and at the same time yung pagre-resign ni Teacher N sa Karaba, and at the same time yung issue po kay Kuya Brooks. Okay. So, yun na nga mga kalingap at kabagis, no? May mga update na binigay si President Birador regarding dito sa pag-uusap na parang nakipag-reconcile na po yata siya kay Bobby TV 143 regarding dun sa issue, at meron po siyang mga update regarding sa structural or organizational structure ng Karepa in regards din po sa Karaba, at yun po yung gagawin po natin ng reaction mga kalingap at kabagis, no? At tignan natin kung ano po yung may bibigay nating opinion dito sa naging video upload ni President Birador. Yan, Press Birador ng Karepa. Intro muna. Okay. Pakinggan na natin mga kalingap at kabagis si President Birador. Huwag na natin patagalin to. Umaga sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang magiging topic talaga natin dito ay si Kuya Bobby, si Teacher N, and Kuya Brooks. Yan po ang ating view, di ba? Three birds in one stone, mga kalingap at kabagis, ang topic ni Boss Birador dito. So tignan natin. Pag-uusapan natin for today mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago yan, ay shoutout muna kay Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna. Ganon din po dito sa ating mga viewers, kay Najisa Bicolana, Ate B Considerate, Ma'am Misty Kayons, at sa lahat ng mga nasa Karepa, mega love shoutout. Sana suportahan natin mga kaibigan, ano, kasi legit reactor po ng Kalingap ay nasa Karepa, nasa Watcher, at nasa Striker mga kaibigan, mga Kalingap. Kaya sana... Teka lang. Ang sabi ni Birador, ang mga legit daw pong mga reactor ay nasa Karepa, nasa Watcher, at nasa Strikers. Parang Boss Birador, hindi mo nabanggit ang Team Bios, Hindi na ba kasali ang Kwan? Hindi na ba kasali ang Team Bios? Hindi, baka nakalimutan lang. Kalingap at kabagis. Baka nakalimutan lang ni Birador, pambihira naman kayo. Sige, pagpatuloy natin. Ano po, bago tayo manood doon sa mga paid na channel, ay dito muna tayo mga kaibigan sa legit na Kalingap. Katulad nga noong ikinontent ni Sangkay Lons, ni President Sangkay Lons. Maraming salamat kay President Sangkay. Naksa, pinupuri ni Birador ngayon si Sangkay, Nung nakaraan lang inaaway. Tapos ngayon, pinupuri. Bakit pinupuri ni Birador? Tingnan natin. Kasi nagawaan niya ng reaction video itong si Kapidonsky na talagang sinasabi nga doon ni Sangkay Lons ay 3 years nang nakikinabang sa Kalingap at talagang grabe ang pagnanakaw ng video. Sumasaludo ako sa iyo dyan, Press Sangkay Lons, kasi
Actually, mga kalingap kabagis, no, yung mga paninita ng mga reactors regarding dito sa mga fly-by-night na mga nagre-re-upload ng video ay matagal na pong mandato yan, no? Hindi lang ngayon. Siguro natsyempuhan lang ni Sangkay or siguro po ay napag-ukulan ng panahon ni Sangkay na muling balikan. Pero yung mga matatagal ng fly-by-night na mga nagre-re-upload ng video po ng Kalingap ay matagal na pong mandato yan. Matagal na pong ginagawa. Kahit pong inyong abang lingkod, kung kakalkalin nyo po ang ating YouTube channel, ay may mga video upload din po tayo dyan sa mga pamumuna, no? Ng mga hindi po lehitimong content creator na yun po, no? Nakikikuan po, no? Nakiki-re-upload ng video po ng Kalingap. Andyan ka, ina-update mo yung mga nagnanakaw, thank you, no? At nakita mo yan kasi aminado ako sa sarili ko na hindi natin nagagawa kaagad yung mga bagay na yan kasi busy din tayo mga kaibigan. At nandiyan naman yung ating mga kapwa presidente, nandiyan sina Sangkay Lom, sina Banat Bagsik at yung pang iba nating mga reactor. Kaya sana mga kaibigan ay tatampo na ako sa'yo, Berador, Hindi talaga binabanggit yung BIOS. Galit ba tong si Berador sa akin? May nagawa ba akong kwan? May nagawa ba ako sa'yo masama, Berador? Bakit hindi mo binabanggit ang BIOS? Pagpatuloy natin. Makita din ninyo yung mga ganitong nagnanakaw na mga reactor, mga kaibigan. Ano? Kasi ang laking bagay nun na mapuna itong si Kapidonski, mga kaibigan. Kasi kita ninyo 3 years na nakikinabang mga kaibigan, mga kalingap na gumagawa ng content or talagang legit na kumukuha ng content dito sa kalingap ay hindi natin napapansin kasi nga mga kaibigan, mga kalingap, nakapokus tayo doon sa mga naging problema sa loob mismo ng kalingap, mga kaibigan. At yung mga nasa labas parang hindi natin na aasikaso, mga kaibigan. Kaya sumasaludo tayo kay Pres Sangkay Loans at nakita niya itong si Kapidonski. So ito na mga kaibigan, mga kalingap. Thank you nga pala kay Kwan. Thank you kay Sangkay Loans at napansin daw po, no. Yan, napansin si Kapidonski. Pero ang tanong ng mga kalingap at kabagis, no. Si Kapidonski po ay napakaliit lamang na portion ng content creator na nagre-re-upload ng mga video po ng Kalingap nang wala pong pahintulot. Pero iset aside po natin yan, mga Kalingap at kabagis, no. I-kwan natin para sa akin, mga anti-Kalingap. Ayan, nagkwan yan. Re-uploader din yan kung tutuusin, mga Kalingap at kabagis, no. At ang masama pa dito, re-uploader slash basher pa ang kanilang kalakaran, mga Kalingap at kabagis. 'Di ba? Talagang tawag nito ay gatas na gatas nila ang Kalingap. And at the same time ay nakakapambalahura pa sila. Kumikita ka na, nang babalahura ka pa. Pero ang ganang sa akin, ang concern ko dito, dapat yun po yata yung mas magandang pagtuunan ng pansin, mga Kalingap at kabagis, no? Yung mga bashers or yung mga anti-Kalingap na gumagamit po ng video at talagang gatas na gatas ang Kalingap sa kanilang pambabalahura, no? Libre silang gumagamit ng video ng Kalingap na wala pong nare-reprimand kahit isa sa kanila, and at the same time ay kumikita po sila, mga Kalingap at kabagis, no? Sad reality, pero yun po yung nangyayari, mga Kalingap at kabagis, no? Dumako na tayo, mga kaibigan, sa naging live natin kahapon, ano. Pinahiwatig natin doon kung ano man yung ibig sabihin natin, ipiniliwanag natin, at yan, mga kaibigan, ay patungkol kay Kuya Bobby. Alam ko, mga kaibigan, mga Kalingap, yung aking ginawa ay para din sa ating lahat, or maging awareness tayo sa mga bagay-bagay na ibig sabihin ko, maging awareness tayo doon sa mga nangyayari sa ating paligid. Ano? Aware naman ang kwan, no? Aware naman po ang mga viewers, no? Mga Kalingap at kabagis,
sa nangyayari, no. Yung pagpuna ni President Virador kay Bobby TV 143 ay wala po akong kwan doon. Wala po akong against tungkol doon kasi personal na opinion ni President Virador kay Bobby TV 143. Ang kinalulungkot ko lang po, no, mga kalingap at kabagis, no, yung pamumuna ay medyo may halong pamimersonal. Ba't ko po nasabi mga kalingap at kabagis, no? Di ba kahapon, yung binanggit ni President Virador na si Bobby TV 143 daw po ay parang walang yagballs, no? Doon po ako nalungkot, mga kalingap at kabagis, no? Bakit kailangan pa nating sabihin yon sa taong nire-rebuttal natin sa social media? Pwede naman mag-concentrate lang po tayo doon sa issue. 'Di ba? Bakit kailangan pa nating banggitin yung isang pribadong bahagi ng ating kalaban sa ating pamumuna sa kanya? Doon lang po ako Doon lang po ako hindi sumang-ayon kay President Virador. Yung sa issue, pagpo-focus sa issue, wala po akong problema doon. Pero yung kagaya nga po ng sinabi ko kanina, isasali natin yung iba't ibang parte ng katawan ng binabanatan natin or yung nire-rebuttal natin, ay ibang usapan na po yun. No? Mga kalingap at kabagis, no? Disclaimer lang po hindi po ko galit kay Virador. Tinakuan ko lang po. Nagbibigay lang po ako ng aking point of view doon po sa usapin and at the same time dito rin po sa itinatopic ni President Virador, mga kalingap at kabagis, no. Best friend ko ba yan si Virador, kalingap at kabagis, no. Kaya kuan lang po ito. Pinag-uusapan lang is yung issue po, no. Hindi po tayo lalabas sa issue, lang po tayo. Yun yung ating gustong maipahiwatig at nagkausap na rin naman kami ni Kuya Bobby dyan. Okay, nakapag-usap na pala sila ni Boss Bobby. So, ibig sabihin, siguro pagkatapos ng live ni Virador kahapon ay nagkaroon na ng pag-uusap itong si Bobby TV 143 at si President Virador. At siguro ang tanong ni Bobby dyan Boss Virador, bakit naman ganun? Di po ba, mga kalingap at kabagis, no? Pero kung ano man yung napag-usapan nila, ang importante po doon ay nakapag-usap na at nakapag-ayos na, okay na po yun, mga kalingap at kabagis, no? At least sa dulo pa rin po ay nagkaroon pa rin po ng reconciliation. Yun po yung maganda doon. Doon po umiiral yung salitang one kalingap, one family po, no? In despite of issues na pinag-uusapan at pinagdidebatehan natin dito sa social media, by the end of the day ay magkaibigan pa rin, or sabi nga nila ay magkapatid sa kalingap, ika nga. Personal na nagkatawagan, so humingi na rin siya ng paumanhin at ng sorry, at ako, mga kaibigan, ay nanghingi din ng sorry sa kanya kasi gusto kong masiwalat yung gusto kong sabihin. So nagkapatawaran kami at ako humihingi rin ng pasensya doon sa mga anak ni Kuya Bobby at saka sa yun naman pala nakahingi naman na pala ng pasensya sa mga anak. Kasi syempre, mapapanood ng asawa yan tsaka ng mga anak ni Boss Bobby TV, di ba? Kaya may impact din yan. Syempre, may impact din yan sa mga anak at sa asawa ni Boss Bobby. Biruin mo, lalabas silang pamilya, tapos may mga kalingap followers na nakakakilala sa kanila. Di ba? Tapos napanood yung video ni Boss Virador. Ito yung ito yung binanatan ni Virador nung nakaraan, si Bobby TV, no? Yung sinabing walang yagballs. Parang ganon. Di po ba, maalingap at kabagis, no? Pero, kagaya nga po na sinabi ko, ang importante, kahit nagkamali po tayo, basta marunong po tayong humingi ng kapatawaran, ay okay na po yun. So, pagpatuloy natin. Kuya Bobby, kasi nasabihan ko kung ano man yung nasabi ko. Pasensya na rin kayo kasi nadala rin ako ng mga kaibigan. Kasi hindi naman masama na malaman mo rin kung ano yung pagkakamali mo, mga kaibigan, mga kaibigan. Walang problema sa magsabi ka ng pagkakamali, no? Pero yun nga po, no? Sabi nga po nila, meron pong kasabihan.
When the emotion is high, kayo na pong bahalang magdugtong doon, mga kalingap at kabagis, no? Kaya kung tayo po ay high blood, ay huwag po nating isabay na magla-live po tayo. Kasi panigurado po ay talagang makakapagkwan tayo, makakapagbanggit po tayo ng mga bagay-bagay na pagkatapos po nating banggitin ay talagang mapapakamot po tayo ng ulo kung bakit po natin nabanggit yun. Magpatuloy natin. At hindi ka babaan or hindi ka bawasan sa akin na humingi rin ng sorry doon sa pamilya ni Kuya Bobby. At alam ko na sila ay nanonood sa akin. Kaya pasensya na po. Nadala rin lang tayo. Pero yan po mga kaibigan, mga kalingap ay sabi nga lang ay bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin yung mga nangyari na yun. At naipaliwanag na rin naman natin yung ibig sabihin natin at mga iparating natin kay Kuya Bobby na yun ay kung halimbawa lang ay may nag-uutos o kung ano pa man ay panatilihin natin safe or ibig sabihin natin iwasan yung mga ikakabas ninyo ay huwag natin tanggapin. At naunawaan naman yun mga kaibigan ni Kuya Bobby, at doon kami ay nagkasundo. Kaya para sa akin, tapos na about si issue namin ni Kuya Bobby at issue doon sa Caraba, as in, tapos na mga kaibigan. Kasi okay, napaliwanag ko. Yun ang maganda, tapos na. Diba? Nakahingi ba si Boss Birador ng paumanhin din sa mga supporters ni Boss Bobby? Kasi may mga nababasa tayo sa comment section marami din ang marami din ang nagtampo doon sa statement, doon sa live ni Boss Birador kahapon na followers at supporters ni Boss Bobby, no, mga kalingap at kabagis, no. Nakahingi po ba siya ng paumanhin sa mga solid supporters sa community ni Boss Bobby, which is parang yata nakahingi po yata, no, mga kalingap at kabagis. Correct me if I'm wrong na lang po. Yung mga side. Kaya para sa akin, tapos na yung kaso na yon. Okay, so, case closed. So, ako naman tayo mga kaibigan kay Teacher N. Kasi alam natin si Teacher N mga kaibigan ay bumaba sa pwesto. May ads. Teacher N daw, tama, bumaba sa pwesto. Bumaba sa pwesto si Teacher N bilang tagapangulo ng Caraba. Okay. Kasi naano nga yung kanyang profesyon, kasi nasasaktan siya doon sa mga nangyayari. So, ang naging desisyon ko po mga kaibigan, mga kalingap, ay mananatili po si Teacher N na tagapangulo ng Caraba. Yan po yung nakita ko at yan din po yung ng mga tao, yung mga nasa paligid ko rito, yung mga taong nag-aano sa akin, as in pabor sila sa akin na hindi natin tanggapin yung resignation ni Teacher N na matanggal na host ng Caraba. Mananatili. Okay, ang tanong mga kalingap at kabagis, no, yung bang pag-step down na in-announce ni Teacher N ay statement lang or isang abiso sa pamunuan na it is final and executory, mga kalingap at kabagis, no? Kasi pag sinabi mo final and executory is kahit sabihin mong i-retain kita ay wala na po silang magagawa. Kasi po final na di ba? And executory ika nga. Nandun na po yung salitang executory. Ibig sabihin, as of it will be implemented. Parang ganun, mga kalingap at kabagis, no? Tapos, syempre, ito personal opinion ko lang po ito, mga kalingap at kabagis, no? Kung sakali mang mapanood ni Teacher N, pwede naman, para sa akin po, no, na maging presidente pa rin po ng Caraba. Pero yung mag-host ka pa rin sa Caraba, mga kalingap at kabagis, no? Ito personal opinion ko lang po ito, no? Kung mag-host ka pa rin, ay baka bumalik yung nangyari sa'yo na masita ka ng mga ibang reactors or mabutasan ka ng mga viewers and at the same time ng mga kapwa ko po reactors. At kung magagawan ka muli ng reaction video na sabihin man nating hindi pasok sa yung panlasa or sabihin na nating below the belt, no? Kagaya nga po nung ito
yung naging video upload ni President Sangkay kay Teacher N, no? At yun nga po, isa ito pa sa tingin ko po na main reason kung bakit nga po nagbitiw ng tungkulin itong si Teacher N, dahil may mga nabitawang salita na talagang hindi po pasok, no, sa standard or sa banga ika nga ni Teacher N. Kaya nag-decide siya na mag-resign bilang host or isa sa mga host ng Karaba. No? Ganun sa akin lang, opinion lang naman po ito, mga kalingap at kabagis, no? Kung gusto ni Teacher N ng payapang buhay, stress-free baga, no? Pwede niyang pamunuan yung Karaba. Pero yung mag-host ka pa rin, parang pinaka-main host ng Karaba, para sa akin lang ay wag na. Bakit po, mga kalingap at kabagis, no? Kasi once na nag-tackle na naman tayo ng mga maiinit na issue doon sa Karaba, maybe involved ang Kalingap partners or involved ang mga reactors, ay hindi po maiiwasan, no, na magkakaroon ng mga kagaya ng nangyari kay Boss Bobby TV 143. Lalo na pag nagpapaakyat po tayo ng mga Kalingap reactors or Kalingap partners na masasabi po nating meron na pong significant number of followers or talagang masasabi nating may community na sila. Kasi once na sila po ay nakanti mo or sabihin na nating hindi nila nagustuhan yung naging approach mo doon sa sinusuportahan nila, ay malamang sa malamang po, mga kalingap at kabagis, ay bashing ang aabutin mo. At kung hindi ka sanay sa bashing at medyo balat sibuyas po tayo, di ba? Makakaramdam po tayo ng stress. And at the same time, yung stress na sinasabi ko po, yung emotional stress na pwedeng makuha po natin sa mga bashers. At sinasabi ko po, mga kalingap at kabagis, ang stress, napakahirap po niyang kalaban. Yan po yung isa sa mga pinakamahirap na kalaban sa buhay. Yung stress po. Kaya ganun sa akin lang, mga kalingap at kabagis, no? Opinion ko lang po, kung mapanood ni Teacher N, decline nyo na po yung offer ni President Virador na i-retain yung pagiging host ng Karaba. President, pwede pa. Diba? I-manage mo yung mga host ng Karaba. Diba? Na Ma'am Angie Di Vera, ni Gandang Emmy, ni Darlene Vlog, ni Kuya Noli. I-ikon mo na lang sila, i-guide mo na lang sila. No? At least, di ba, hindi ka mamumroblema sa araw-araw na isisingit mo sa schedule mo yung pag-uusapan or yung topic, di ba? Lalong-lalo na si Teacher N. Teacher yan, di ba? Sa pagmamanage pa lang ng kanyang mga estudyante ay sapat na yung isang araw. At minsan, di ba, sa gabi ay kailangan niya pang i-prepare yung tinatawag nilang lesson plan para sa darating na mga susunod na araw na klase, 'di ba? Doon pa lang stress na siya. What else more kung idadagdag niya po yung stress na pwede niya pang makuha sa, 'di ba? Sa mga pinapaakyat nilang host sa kanilang pinapaakyat nilang mga guests sa kanilang talk show or yung sa Kalingap Radyo Balitaan. No? Pwede naman siyang pwede naman siyang mag-reaction na lang, no? Mga kalingap at kabagis, no? Stress-free pa 'yon, 'di ba? Mabigay ka lang ng reaction sa mga videos ng Kalingap. Para sa akin po, stress-free po 'yon. Mga kalingap at kabagis, walang issue talaga 'yon. 'Di ba? Marami naman pong gumagawang kapwa po natin reactors na ganyan ng setup, 'di ba? Mas pinili nila na magbigay na lang ng reaction video kasi po, 'di ba? Yung load minimal. Hindi ganun ka bigat, 'di ba? Wala kang iisiping baka may matamaan ka sa mga na-interview mo, 'di ba? At babalik sa iyo bilang bashers. Yun lang naman po ang aking dito. Payo or sabihin na nating opinion kay Teacher N. So, pasintabi na lang kay Boss Virador, pero siguro by the end of the day, still yung decision pa rin ni Teacher N ang dito, ang masusunod, no? Kung gusto niya pang ituloy, then be it. Wala po tayong magagawa dyan. Pero tayo po ay nagbibigay lamang po ng advice
Kung gusto po natin ng stress-free na environment, wag na po tayo mag-host, no? I-manage na lang po natin yung pong Kalingap Radyo Balitaan. So magpatuloy po natin. Hindi po siya dyan sa kanyang pwesto, mga kaibigan, mga kalingap. Siya pa rin po yung tagapangulo dyan. Andyan po yung mga kasamahan niya. At ipagpapatuloy po nila yung kanilang programa. Meron po dyan mga kaibigan na programa na Kilig Overload. Meron din po dyan mga kaibigan na pag may nagkakamali sa ating mga kalingap, maiimbita nila mga kaibigan. Pero ang talagang ano nila ng programa, as in, ang mangyayari nito, support nila yung mga love team. Hindi naman kasi pang araw-araw na may issue dito sa Kalingap, sa mga kapwa nating Kalingap partner or sa mga reactor, mga kaibigan, mga Kalingap. Dapat hindi lang nakapokus sa love team, di ba? Kaya nga po Kalingap Radyo Balitaan, no? Dapat nakapokus po doon po sa mga charity works ng Kalingap partners natin, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Ang daming masisipag na mga charity vlogger dyan na sa tingin ko po ay parang hindi po na pag-uukulan ng pansin para ma-recognize at ma-interview, no, sa Karaba, no. Honestly speaking po, no, mga Kalingap at Kabagis, no. Yung mga silent charity vloggers natin diyan na talagang yung charity lang po ang inaatupag at hindi issue, no. Sino-sino po sila, mga Kalingap at Kabagis, no? Unahin na po natin si Sam Ashley, no? Ang sipag na charity vlogger niyan, di ba? Ang tahimik pero ang dami na pong natutulungan. Alvin Caceres, mga Kalingap at Kabagis. Sino pa ba? Si Benty Boy, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Sino pa? Benty Boy, Alvin Caceres, sino pa? Sam Ashley. Si Andy Kayakap Vlog, no? Mangilan-ngilan lang po yan, mga Kalingap at Kabagis, isa sa mga silent na mga Kalingap partners na talagang nakapokus lang sa pagcha-charity. Na kung saan ay parang unrecognized po, no, yung kanilang effort, no, na matulungan yung mga kababayan po natin na talagang deserving pong makatanggap ng tulong po, no, sa programa po ng Kalingap via Kalingap partners, no? 'Di ba? Mga Kalingap at Kabagis, no? Dapat doon po natin simulan. Dahil kung ang Karaba po ay magpo-focus lamang po sa love team, ay hindi na po dapat Karabang itawag natin diyan. 'Di ba? Kalingap love team balitaan na lang po dapat. Di po ba, mga Kalingap at Kabagis, no? Ang sa akin lang po, opinion ko lang po 'yon, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? Mag-focus tayo doon sa mga unsang Kalingap partners natin na nakapokus lang po sa pagcha-charity. Kasi para sa akin po, no, yun po yung essence ng Kalingap Radyo Balitaan, no? Ibalita natin yung mga magandang programa ng Kalingap. Kasi ang love team given na yan, 'di ba? Mamaya yung mga host ay may kanya-kanyang sinusuportahang love team, parang ganun sa akin lang, baka halimbawa maging bias or anuman, pagmumulan na naman po ng kanyan ng negatibong usapin, ika nga, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? So, yun, opinion ko lang po, pagpatuloy natin. Kaya mananatili sila na support Dan Joy, support Jomcar, support Mikres, at sa lahat ng mga upload ni Kuya Bal Santos Matubang. Yan po yung programa ng Karaba at ipagpapatuloy po ni Teacher Enyan at saka yung mga nagiging update dito sa Kalingap, yung mga ginagawang pagtulong ni Kuya Bal Santos Matubang, kung kailan magugos si Kuya Bal, kung papunta halimbawa si Kuya Bal ng Davao. Yan yung po yung mga programa na mababalitaan ninyo po sa Karaba, mga kaibigan, mga Kalingap, ano. At kung hindi talaga maiwasan na mayroong issue na bulong-bulong, kaysa sa upakang kaagad natin, ay ang pasasagot natin, mga kaibigan, ay sa Karaba. Ano, sila po yung mag-i-interview. Sa halip na ako muna ang tumira sa kanila doon sa mga nagpapasaway, mai-interview na kaagad sila doon sa Karaba para malaman natin kung anong maging dahilan at kung ano rin yung kanilang mga side. Yan po yung aking naging naging stand na kahit sabi nga natin ay ayaw na ni Teacher N, ay gusto pa natin siya bilang
tagapangulo ng ng Karaba. Kasi nakikita natin din kay Teacher N, mga kaibigan, yung pagiging honesty, leadership. As in, marami tayong nakikita na maganda para kay Teacher N na siya yung tagapanguna diyan sa Karaba. At sana mga kaibigan, mga kalingap, ay hindi ko man maalis sa inyo na kayo ay magsabi na ibabas o kung ano pa man. As in, wag naman sana mga kaibigan, mga kalingap, yung below the belt or madadala na yung posisyon ni Teacher N, mga kaibigan. Yun lang po yung pakikiusap ko, mga kaibigan. Yun nga yun no, para maiwasan na yung bashing, no, para sa akin po, no. Yung kagaya na sinabi ko kanina, ikon na lang, i-handle na lang as a president, pero yung mag-host pa ay para sa akin po, wag na, 'di ba? Para maiwasan yung bashing at makapagbitaw na naman yung mga viewers ng hindi magagandang salita na hindi po natin kagugustuhan at ikasasama po ng ating loob, no? Mga kalingap at kabagis. Kaibigan. So, dumako na tayo dito kay Kuya Brooks, mga kaibigan. Kasi nga, sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, kung tuluyan na aalis si Teacher N ay sino ang hahawak ng Karaba. Alam niyo mga kaibigan, ang Karaba ay ini-assign ni Kuya Bal Santos Matubang na ako pa rin yung mag-a-undergo dyan sa Karaba. So, kung mauupo itong ano yun? President na si Berador, tapos president si Teacher N. Parang kwan din. Parang Kuya Brooks din. Presidente ng mga presidente, parang ganon. Pwedeng kwan. Pwedeng overall in charge. Pwedeng ganon. Pero yung presidente ng mga presidente, may history na yan eh. Si Kuya Brooks, mga kaibigan, mga kalinga, na Karaba president, as in magiging under ko siya. Under ko siya, mga kaibigan. Pagka nagpasamay si Kuya Brooks dyan, mga kaibigan, sa Karaba, ay talagang automatic na ako yung gagawa ng aksyon sa kanya. Gagawa ng aksyon sa kanya. Yun po yung huling nabitawan ni Berador. Kung sakali mang itong si Kuya Brooks ang papalit or hahalili, no, kay Teacher N na presidente ng Kalingap Radyo Balitaan. Kung magpapaalis, ako talaga yung mag-ano. Kasi binigay ni Kuya Bal na sa akin na ikaw ang mag-undergo sa Karaba. Siya nga yung nagtatag, pero nasa under ko, mga kaibigan, mga kalingap. Ay kung si Kuya Brooks at saka si Dr. Lab ang maiilagay dyan, mga kaibigan, ay talagang nasasabi natin, mga kaibigan, na magkakaroon ng gulo. Magkakaroon ng gulo kasi alam natin, mga kaibigan, maraming mga reaktor ang hindi nakasundo ni Kuya Brooks sa mga bagay-bagay. Kaya hindi po mapapalit si Kuya Brooks kay Teacher N. Kasi si Teacher N po mananatiling nakaupo bilang president ng Karaba. At kung talagang mangyayari yon, na talagang ayaw talaga ni Teacher N tanggapin, mga kaibigan, mga kalingap, abay sasabihin ko kay Kuya Bal ay ako ang mag-undergo sa kanya nila, at may karapatan din ako na magsuspinde doon sa mga presidente na yun. As in, hindi naman ibig sabihin. Anong mga presidenteng yun? Presidente na mga inappoint ni Kuya Bal, or ito parang napapansin ko dito parang si Berador na ang papalit na ko, na papalit sa titulo ni Kuya Brooks, presidente ng mga presidente, kasi parang magkakaroon siya ng power na magsuspinde ng mga presidente. Ano ito, Berador? Hindi natin, mga kaibigan, dapat alam din ni na Kuya Brooks, at napanood din natin yung parang si Kuya Brooks lang. Kaibigan kay Kuya Brooks, at nakita natin na willing naman siya na magkaroon ng punishment or kung ano pa man. Lingid sa inyong mga kaalaman, mga kaibigan, si Kuya Brooks po sa ngayong panahon ay siya po ang presidente ng mga Team Brooks, charity vlogger or tama. Tama, mga charity vlogger, mga kaibigan. Kaya wala po tayong pwedeng gawing punishment kay Kuya Brooks, kasi po, mga kaibigan,
magkaibang entity, no? Magkaiba ang division ng Kalingap Partners at Kalingap Reactors, no? Kaya walang karapatan si Pirador na magsuspinde, no? Magsuspinde kay Kuya Brooks. Si Kuya Bal lang ang pwedeng magsuspindi ay Ang charity vlogger po ay iba kaysa sa mga reactor. Iba. So wala po tayong pwedeng gawin kay Kuya Brooks kasi may immunity po siya kasi siya po ay isang presidente. Katulad din po ni Sangkay Loans at Banat Bagsik at katulad ko rin po. Ibig sabihin magkakapatas-patas. Sangkay Loans, Banat Bagsik, talagang hindi nababanggit mga Kalingap at Kabagis ni Pirador ang Team Bios. No? Pansin ko po parang talagang nagtampo na itong si Pirador dun sa reaction video natin sa kanya kahapon. Kaya hindi niya na po binabanggit ang BIOS, no? Parang inad ka ni Kuya Bal sa GC ng BIOS, ah. No? Para sa kaalaman po ng lahat, mga Kalingap at Kabagis, ha? Para sa inyong kaalaman. Lahat po ng mga senior na reactor po, lahat ng mga pioneer ng mga reactor po ay nasa BIOS ngayon, mga Kalingap at Kabagis, no? Na mula pa kanina sinimulan po itong reaction video na to ay hindi po binabanggit ni President Pirador. Anong meron, President Pirador? Ba't hindi mo binabanggit ang grupong BIOS? Lang kami, kaya hindi ko pwedeng gawaan ng aksyon yung kay Kuya Brooks na yun. Hindi po. Katulad ng sinasabi nila mga kaibigan na bakit hindi ko tinanggal si Ria Olarte, ay samantalang sinasabi ko na kapag nalaman ko na kung sino ang naninira ay tatanggalin natin mga kaibigan. Maaari mga kaibigan na hindi. Ang sa akin lang, no, mga Kalingap at Kabagis, no, kung meron mang pwedeng magtanggal sa mga binuong grupo ni Kuya Bal, no, mapa-officer ka man o mapa-member ka man, mga Kalingap at Kabagis, no. Ito lang opinion ko lang po ito. Hindi ko po alam kung mag-align kami ng idea ni President Pirador dito, no. Kung meron mang isang individual na pwedeng magtanggal sa mga presidente, members, no, ng mga Kalingap reactors, no, in general, ay walang iba kung hindi si Kuya Bal po, no. Tanging si Kuya Bal lang ang pwede magtanggal. At walang ibang leader, no, at ibang presidente na binuo ni Kuya Bal ang pwedeng magtanggal sa mga member din po, no. Pwera na lang, no, mga Kalingap at Kabagis, kung merong basbas na nanggaling kay Kuya Bal, no, na kung saan ay sabihin po nating napanood natin at napakinggan na parang sinasabing mula sa araw na ito ay binibigyan ko ng full authority si Pirador na magtanggal ng mga Kalingap partners. Doon maniniwala ako. Kaso wala eh. Walang black and white. No, mga Kalingap at Kabagis. Kung verbal lang, ay kailangan may resibo. Dapat may resibo. Ninyo na analyze na sa reactor tayo sa Karepa. Kung halimbawa nagka-problema yung member ni Banat Bagsik, wala pa rin akong karapatan na tanggalin yung tao ni Banat Bagsik. Ako lang yung magsasabi kay Banat Bagsik na itong tao mo ay nagkaroon ng kasalanan, kaya ikaw ang bahala dyan. Diba? Kung halimbawa kay President Sangkay Loans nagkaroon din siya ng problema at ako ang nakakita ng problema ng reactor niya, sasabihan ko rin si Pres Sangkay Loans. At siya na rin po ang bahala doon mga kaibigan kung ano yung kanyang punishment na gagawin. Kung may nakita ka naman sa BIOS, Pres, sa mga members ng BIOS, anong gagawin? ito sa mga charity vlogger, nagkaroon ng problema at naging pasaway, si Kuya Brooks naman po yung ating tatawagin or sasabihan na kung ano pa man yung kanyang gawin, ay siya po ang dapat. Okay. Total nag-ads na rin lang. I-wrap up na natin mga Kalingap at Kabagis, no? Yung pong kabuuan nito pong live or video upload ni President Pirador, mga Kalingap at Kabagis, no? Unang-una sa lahat, doon po sa agenda, sa unang topic niya, na kung saan ay binabanggit niya nga po na ina-appreciate niya yung pong kagandahang ginawa ni President Sangkay regarding po sa pamumuna, no? Pamumuna ng mga fly-by-night na mga re-uploader ng video ng Kalingap, which is maganda po yan. Pero ang point of view ko dito, mga Kalingap at Kabagis, no, dapat noon pa. Although nasisimulan, kaso hindi nagtutuloy-tuloy, no? So kulang sa initiative, no? Aminado rin naman po ako bilang isang reactor, no, na
ako po ay, although nakagawa tayo ng paninita noon, pero hindi na po nasundan. So kulang po ako sa initiative. So kailangan ng isang individual na magpupush, no? Magpupush sa mga Kalingap reactors na punain. Pero ang ganun sa akin lang, ang dami na pong bumabalahura, no? Ang dami na pong mga anti-Kalingap na bumabalahura and at the same time gumagamit po ng video ng Kalingap. Para sa akin po doon tayo mag-focus, no? Kasi sila, kumikita na sila, nakakapambalahura pa sila, no? Doon tayo mag-concentrate, no? Nandiyan sila Pedring, nandiyan sila si JS, no? Ng Italia. Sino pa? Si Rowename, no? Rinas Community. Sino pa? No, ang dami, no? Maalingapat kabagis, no? Oh, si Kwan, si Alcancia, yung sinasabi ni Kuya Brooks, no, na inakyatan niya nung nakaraan. 'Di ba? Ang daming anti-Kalingap ngayon na gumagamit ng mga video po ng Kalingap at nagiging pabor sa kanila kasi pinagkakakitaan nila. 'Di ba? Dapat para sa akin po, no, mas pagtuunan natin ng pansin yun. Secondly, mga Kalingap at kabagis, no, yung patungkol naman kay Teacher N, no, na gustong i-retain bilang presidente ng Caraba, walang problema. I-retain kung i-retain. Pero wag nang mag-host. Bakit? Para maiwasan po, mga Kalingap at kabagis, ang stress na pwedeng dalhin ng kanyang pag-host doon po sa Caraba. Kasi, di ba, maraming bashers, marami kang mababasang positive at negative na comment, 'di ba? Pressure ka na sa trabaho tapos pressure ka pa diyan sa pinaghuhusan mong Caraba. Eh stress po talaga ang aabutin natin. 'Di ba? Kaya para sa akin kay Teacher N, kung gusto mo ng stress-free na buhay ay wag na muna mag-host, no? Although sa tingin ko parang nag-i-enjoy naman siya pero para mabawasan ng stress sa buhay, wag na mag-host, 'di ba? I-manage na lang being a president ng Caraba. Then lastly, mga Kalingap at kabagis, yung patungkol kay Kuya Brooks ay, no? Para sa akin po kay Kuya Brooks, no? Wag na tanggapin din yung posisyon bilang kung sakali man na papalit kay Teacher N doon sa Caraba. Bakit po? 'Di ba? Nabanggit na ni Kuya Brooks yan sa kanyang live na, 'di ba? Ang plano ang ipalit na leader ay ito pong kanyang anak na si Kalingap Hana. Oh, eh sabi rin naman ni Kuya Brooks nanggaling din sa kanya na plano rin po, no, na magtayo ng negosyo, no? Mag-concentrate na lang doon. Iwas stress din, 'di ba? Gawin na lang gawin na lang libangan, no, ang pag-YouTube sa pagla-live at pag-shoutout ng mga sumusuporta sa iyo. In that way, iwas stress din po, mga Kalingap at kabagis, no? At kung walang mahanap na posisyon na papalit kay Teacher N bilang presidente ng Caraba, kung sakali man daw hindi tanggapin ni Teacher N yung gustong pag-retain ni President Virador bilang presidente ng Caraba, eh i-overall insight na lang ni President Virador yung Caraba. Total, lahat naman po ng mga members ng Caraba ay still under pa rin po ng Carepa, which is hawak pa rin po ni President Virador, no? 'Di ba? Kumbaga parang ang Caraba ay parang pinaka-extension ng Carepa. May sarili silang show ika nga, no? Ikon na lang, i-micromanage na lang ni President Virador yung mga host ng Caraba, kung ano yung pag-uusapan nila, or yung mga itatopic nila sa kanilang live streaming, 'di ba? Kung kaya pa ng time ni President Virador yung ganong task, no, na hawakan ang pagpapatakbo ng Caraba, eh busy na tong mama, no? Laging kasama ni Kuya Bal sa pag-i-scout, no? Eh wala na ring time sa sarili, no? Mga Kalingap at kabagis, no? Eh hindi na yata nakakapagpa-facial. Eh di ba? Hindi na nakakapagkuan, hindi na nakakapagpabelo si Virador. Kaya yun, mga Kalingap at kabagis, yun lang po ang ating reaction video. At yun, mag-comment na lang po kayo sa ating comment section. Kagaya ng dati, premiere natin to. Dahil napahaba na naman po ang ating reaction video dito po sa video upload ni President Virador ng Carepa, na kung saan, mga Kalingap at kabagis, ay hindi niya talaga binanggit sa kanyang video upload ang Team Bios. Joke lang po, mga Kalingap at kabagis. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cos. Team Bios lang sa kalam. As I always say, mga Kalingap at kabagis, peace, God first, God bless po. Bye-bye!